basahin. Chapter 4 ng Book of Mark, verse 26 to 34. Glory to you. Glory to you, O Lord. Pagpalain niyo po ang aming kaisipan at bibig, ganyan ang aming puso ng mga salita mong tatanggapin namin ngayon. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantalang ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung papaano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihipik ito sa butil. Kaya't hidug na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Saan pa natin iahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay isang butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng talinghaga tulad ng mga ito hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila ay gumagamit siya ng talinghaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen, 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 amen. We do believe. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Ayan, at palakpakan natin, purihin natin si Lord. God be the glory. Beloved brothers and sisters, welcome po muli sa ating Gospel Fellowship of Healing and Deliverance. Amen po ba? Amen. At isang mapagpalang buhay sa lahat, lalo na po sa nasa live streaming. And of course, welcome po muli, Sister. Ayan, salamat po at nakita na naman tayo. Amen po ba? Mga kapatid sa pananampalataya, as Jesus also said, in the kingdom of God is like this, a man scattered seed upon the soil. Whether he asleep or awake, be in day or night. Kapatid sa pananampalataya, ang gospel na ito ay ipapahayag ng meron pong spiritual na katotohanan. Amen po ba? Amen. Isang katotohanan na ngayon po, brothers and sisters, mararanasan natin kung bakit po tayo narito ngayon at nagkakatipon. Amen po ba? Amen. The proclamation of this gospel, brothers and sisters, it is now a sign of fulfillment as we are gathering right now in the presence of God. Kasi po, itong gospel na ito, maraming beses na po ito na ipinoklama. Amen po ba? In different, iba-iba na mga kapahayagan. Amen po ba? Iba-ibang mga kapahayagan. At dahil po dito, brothers and sisters in Christ, ay mapapansin natin na yung gospel na ito na ipapahayag po sa ating kalagitnaan according to the Word of God, brothers and sisters, is about the growth of the kingdom of God. Amen.
Ano yung sabihin ng brothers and sisters? Sa Tagalog. Paglago. Paglago. Di ba? Paglago. Okay. So, itong gospel na ito ay nagpapahayag tungkol sa paglago ng paghahari ng Diyos. Amen? Amen. In accordance to the scriptures that we have now, brothers and sisters, na sinasabi po rito, pansinin po natin sa verse 30 to the following verses. Dito na lang po sa isang verses na ito. Saan natin ihahambing ang kare ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay isang butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ito ay kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. So, ibig sabihin, brothers and sisters in Christ, sa isang maliit, no, na butil like a mustard seed, brothers and sisters in Christ, na once na ito pong ay naitanim sa soil o sa lupa at yumabong, ito'y lumalaki na katulad ng puno. At maraming mga ibon ang nakakapanirahan o nakakapamugad. Amen? Amen. So makikita natin dito na ang ipinapahayag dito sa gospel na ito, yung paglago. Remember, pag sinabing kingdom, pag sinabi pong kaharian, ang kaharian, brothers and sisters, or the kingdom of God was already established since the creation of God. Amen. Naitatag na po ang paghahari ng Diyos bago palikhain ng sanlibutan. Amen? Amen. Okay, mababasa natin yan sa Psalm sa Psalm po 93, nandun po yan, verse 1 to 2, sa 103 verse 16, nakikita po, pinuklama po yan ni King David. Na ang kaharian ng Diyos from the beginning is everlasting. Amen? Amen po ba? Amen. Now, because the author of the kingdom of God is no one else but God Himself, remember that our God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Amen po? So anong nais natin makita dito? Kung paano sinasabi po ng gospel na ito, nabibigyan natin ng isang usapin o isang paksa, isang topic tungkol saan? Paglago ng alin? Ng paghahari ng Diyos. Amen. Amen po ba? Okay, so, kung babalikan naman natin yung kanina sa first reading. Hello? Ang first reading natin ay napakaganda po ng napakinggan natin sa ating kapatid. Amen po ba? But, mayroon akong isang tanong. Kasi ang kwento, it's about David and Bathsheba. Hindi po ba? Na ayon doon sa kwento, itong si David, brothers and sisters, ay nakakita ng isang babaeng naliligo na napakaganda. At nagkaroon siya ng interes sa kagandahan, kaya po kanyang pinakuha at kanyang sinitingan. Hindi ba? Pagkatapos, nung malaman kung sino ang asawa, pinatawag ang asawa sa gera, pinapunta sa kanya, at pagkatapos, sinabi niya, umuwi ka sa bahay mo. Hindi umuwi. Doon natulog sa pintuan. Kasi ang katwiran nung si Urias na asawa ni Bathsheba sa hari, yung kanya daw mga kasama nasa labanan, siya uuwi sa bahay para magpasarap, hindi niya maatim na ang kanyang mga kasamahan nasa gera, siya nandun sa bahay ng asawa niya na magpapasarap. So hindi siya umuwi, doon siya nag-stay. Nang malaman ni David, pinatawag niya, pinakain at nilasing. At pinabalik. Hindi rin po talaga umuwi. Amen? Kaya ginawa niya, pinatawag siya si Noab, yung pinaka-head ng kanilang army, at sinabing padala yan. Paunahin mo sa gera. Ilagay sa unahan para mamatay. Grabe, no? Grabe si David, ano? Nang alun niya na, pinapatay pa yung asawa. Grabe.
Ang tanong, ano ang kaugnayan? Always remember that the first reading, brothers and sisters, is the can opener of the gospel. O anong kaugnayan sa gospel? About the growth of the kingdom of God. Hindi naman po pwedeng sabihin na yung tinatawag dito na pagkakasala ni David ang siya naging dahilan ng paglago ng karera ng Diyos. Parang pangit no? Ano? Hello? Amen. Tulad ng sabi natin, maraming beses na ito dineliver. Amen po ba? Amen. Pero lagi natin pinag-uusapan, brothers and sisters, what is the divine truth of the Holy Gospel and the spiritual purpose on this for our life in our new generation? Hello? Each of us. Peace daw, peace? Hindi. Each daw. Ang ano ko lang, masasabi ko lang, kahit ganong kabigat ang nagawa mo kasalanan, kung tao sa puso mo ang pagsisisi at talagang binabago mo ang sarili mo, papakinggan ka ng Diyos. Amen. Totoo yun. Parapakan natin ang Panginoon. It's true. But ang tanong ay ganito. Ano ang kaugnayan ng first reading as a can opener sa ating Holy Gospel about the growth of the kingdom of God? See? Gusto niyo malaman? Gusto niyo bang malaman? Okay. Remember the scripture po sa 2 Samuel, sa chapter 7 to the following verses. Ito po yon. Si Prophet Nathan, sa Old Testament to ha, mabubuksan niyo po yan sa 2 Samuel, no? Sa chapter, that is chapter 7 to the following verses. Ang nangyari po diyan, itong si Prophet Nathan, no, ay kinausap ni David dahil si David gusto magtayo ng templo. Yan ang istorya. Okay. Pero ang sabi ni Nathan, sabi ni Yahweh, hindi ikaw magtatayo ng templo, kundi ang magiging anak mo. Amen po ba? At yung magiging anak mo na magtatayo ng templo, no, ang paghahari niya ay magiging walang hanggan. Oh, yun ang ibig sabihin nun. Amen? Kasi, pansinin natin, yung unang anak ni David kay Bathsheba ay namatay. Bunga ng kasalanan. Namatay yung unang binuntis. Pangalawang anak ni David kay Bathsheba, si Solomon. O, nakakuha nyo na. Si King Solomon. Si King Solomon ang naging hari at sa pamamagitan ni King Solomon, itinatag ang paghahari ng Diyos na sa pamamagitan noong salita ng katawang taong si Kristo, ang paghahari ng Diyos ay nagkaroon ng paglago sa mundong ito. Kaya tinawag Universal Church. Amen. O, di ba? Hello? Through the proclamation of the Word of God, who is with God in the beginning, as a spiritual of God, He came on earth in a flesh. Hindi ba? And He proclaimed the good news. Nangaral. Ano pinangaral ni Kristo? Salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, spiritual ng Diyos na kay Kristo. Gets? Hello? Ipinangaral. In-establish. Yung bawat salita ay isang binhi, isang seed of spiritual na naitanim sa mga tao nung time na yon hanggang sa mga apostol. Kaya nga si Christ, si Kristo po, anong sinabi ni Christ sa mga apostol? Go and proclaim the kingdom of God. Yun ang iniutos niya Di ba? At doon nga po sinabi ng Panginoon kay Peter, Peter, on this rock I will build my church. The church that was established, brothers and sisters, in the life of Jesus Christ, that He gave as an holy offering for breaking through the power of sin
pagwasak sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo nung siya'y namatay. Tinubos tayo, kapatid. Nawala na po yun. Yung sumpa ng kasalanan na nagawa ng unang mga panahon. Kaya nung dumating yung Kristo, nawasak na po yun. Wala na pong paghahandog ng buhay. Kaya nasa stage na tayo ngayon ng alin? Ng purification of our sins through the power of the Word of God, as what Jesus said to His disciples. In John chapter 15, verse 3, that you are already clean by the word that I have spoken to you. And what is the purpose? Tingnan natin ang gospel. Amen po ba? Nangaral ang Panginoon according to the gospel. Nagproklima siya, nangaral po siya, brothers and sisters. At ano ang kanyang ipinapakita rito? Ano po ang nahahayag dito? Ano sabi niya? Yung nagtanim daw ng binhi, natulog, siguro puyat na, no? No? Natulog, hindi niya alam paano lumago. Natulog siya, nagising, hindi niya alam kung paano lumago. Yun ang sabi dito. Amen po ba? Amen. Yun yung binhi na yun yung salita ng Diyos na itinatanim sa buhay ng tao up to the present as spiritual presence, sabi nga po, as a kingdom of God that could establish in our life, the spiritual word of God. Natutulog ka, nagigising ka, hindi mo napapansin paano lumalago sa iyo yun. Paano lumalago? Yun ang ibig sabihin niyan. Mga kapatid sa pananampalataya, isang maliit lang na binhi. Maliit lang yan. Lalago yan. Ganun po nangyari po sa Kristyanismo. No? Through the proclamation of God's Word ng Panginoong Kristo, kapatid, na itatag ang paghahari ng Diyos at Church of God, at Church of Christ. Kaya nga naging universal church. Amen? It's not only for the Catholic. Of course, kaya nga tinatawag ng Catholic because universal. Pero pag sinasabing universal church, lahat ng mayroong pananampalataya kay Kristo na nagkakaisa bilang isang church, because ang church is a believers. Church yun sa buong mundo. Christian po yun. Kahit saan lugar, pag may Christian, they are belong to the universal church. Yun ang ibig sabihin, nakapamunga. Lumago po yan. Hanggang sa matapos po ang Panginoon sa mundong ito, tumakit sa langit. Nagpatuloy ba? Nagpatuloy. Sa pamamagitan ng mga apostol. Amen? Amen. Yun po ang sinasabi po. Ngayon, ano ang kaugnayan niyan sa ating panahon? Hello? Gusto niyo malaman? Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba? Ba't nandito ka? Bahagi ka sa pinagkalooban ng paghahari ng Diyos. Ano sagot? Amen. Yan ang dahilan bakit kayo narito. Kasi nahasikan kayo ng salita ng Diyos na siyang espiritual na kapangyarihan ng Diyos na siyang patuloy na maghahari sa iyo. Hello? Amen. Katulad ng sinasabi po rito. Ano sabi po dito, beloved brothers and sisters in Christ? Sa mga huling talata. Gumamit si Christ ng parable. Hello? Parable ang ginamit ng Panginoon. Bakit po? Kasi hindi po lahat, brothers and sisters in Christ, ay pagkakalooban pa ng ganitong bagay. Kundi sabi po doon sa huling talata, ang ganito pong sabi. Anong sabi po? Pero ang kanyang mga alagad, sineseparate niya.
para explain niya na mas maliwanag. Di ba yun ang sinasabi sa huling words? Sa huling verse? Amen? Kaya tayo nagkakatipon eh. Kaya tayo narito. Para maintindihan natin. Kaya nga, we tried the best that we could do, brothers and sisters, as a servant of God's Word, to deliver it, that you must be understand. This is what the Scripture says. Kaya kayo nandirito. Special kayo. Hindi sa simbahan tayo pag Sunday. Minsan hindi natin naintindihan eh. O, naintindihan mo na ngayon. Ako may lumabas sa gospel? Hindi. In-expose natin yung gospel. Pero ang paksa ng gospel is about what? Paglago ng alin? Ng paghahari ng Diyos. Ano ba paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos ay spiritual ng Diyos. Sa pamamagitan ng alin? Nung kanyang salita na siyang Espiritu ng Diyos. Kaya habang nakikinig po kayo, habang tinatanggap niyo po yan, hinahasikan, minumotivate yan. Hindi naman ibig sabihin nung kapatid, nung makapakinig ka sa salita ng Diyos dito sa gawain ito, may nabago agad sa'yo. Hindi naman eh. Unti-unti, di ba? Nakakita na ba kayo ng binhi na pag itinanim, pag talikod mo, pag harap mo, puno na? Nagbunga na ba agad? Di ba hindi? Magtanim ka ng binhi, no? Matulog ka, magising ka, mapapansin mo unti-unti. Lumalabas. Bakit po? Nagkakaugat. Amen? Ganyan din po yung ating tinatanggap na Word of God as a spiritual presence of God that gives life to us. As what Jesus said. Sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 63, that the Spirit gives life. Flesh counts for nothing. My word are spirit and they are life. Amen. Amen? Amen. Yun po ang ibig sabihin nito. Nagpapatuloy kung paano si Apolos ang nagtatanim, si Pablo ang nagbibilig, ang Diyos po ang nagpapatubo niyan. Based on the desire of our heart and faith to God. Di po ba? Yan po totoo. Kung ayaw mo, wag mo. Yan ang gusto ng Lord. Remember yung sinasabi po doon sa John chapter 17, Father God, I keep them safe by the name that you have been given to me, unless to those who wanted. Amen? Na alin? Humahanap ng sarili ko, mahamakan. Di ba? Nandun po yan sa John chapter 17 verse 12. Brothers and sisters in Christ. Pero dahil po doon sa sinasabi po, yung desire ng puso nating at pananampalataya, maniwala ka kapatid, patuloy na uhubugin ng Panginoon yan. Spiritual na nasa puso mo. Kaya mapapansin mo na lang, tulad ng ating kapatid, naku, wala akong planong pumunta rito. Bakit ako naisipang biglang pumunta? Because that is the desire of your spirit. Para makapakinig ka. Why? Because it says in the Holy Scriptures that the Word of God is spiritual food. Para mag-grow. Di ba? Alam niyo po ba na ang halaman pinapakain din ng fertilizer? Hindi ba? Para mag-grow. Or ginagamitan ng mga iba-ibang klase mga fertilizer para mag-grow. At ang purpose nun, ano? Sa paglago, para ano po? Mamunga. Nag-gets you ba yun? Yun po yun. This is what we are now, kapatid. Ito tayo ngayon. Na ang paghahari ng Diyos ay na-establish na po sa atin. Sinabi ni Kristo yan eh. The kingdom of God is already at hand. Sabi po ng Panginoon, written by St. Matthew. Amen? Sa chapter 4, verse 7 to the following verses. Nandiyan po yan. Madalas natin dinadaanan yan eh. Nasa kamay na natin.
yung paghahari ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, isang Espiritu ng Diyos ay nasa sa'yo na. Tinanggap mo na. Ang kailangan lang yan, mamotivate ng gusto. Pakainin ng pakainin yan. Ng alin? Salita ng Diyos. Hello? Siyempre po, kung ikaw'y kumakain ng pagkain sa physical needs mo, subukan mong isang beses ka lang kakain, ha? Kung magiging malusog yung katawan mo. Ha? Di ba hindi? Di ba? Maraming Kristiyano ganyan. Nagkakaedad na nagkakaedad, sa bagamat may pananampalataya, ba't yung spiritual ay bonsai? Di ba? Amen? Amen. Bakit po yung bonsai hindi po nagbubungay? Hindi ba? Maliit lang. Maganda lang siyang tingnan. Hindi po ba? Eh maraming Kristiyano, magandang tingnan kasi di mga relihiyoso na sila araw-araw. Nakikita po ang pagpapakilala that we are the religious person. But spiritually, hindi ho nakikita ang bunga. Ang nakikita ay bungang araw. Bakit po? I-comment ng komento eh. Baka pansin, marami po mga reliyoso na lagi po may komento. Ba't ganyan yan? Ba't ganun yan? Ba't ganun yan? Lagi nakikita yung kahinaan, kawalan, kakulangan, kasalanan ng bawat tao. Hello? Because what you have is what you have. Ano meron sa'yo? Ano meron sa'yo? May negative spirit ka, ano lalabas sa'yo? O, ganyan din tayo nung araw. Hello? Anong bunga nun? Wala. Negative din. Negative din. Bunga ka. Ganyan po ang sitwasyon na hindi natin nauunawaan because wala naman tayong ganito before eh. Naalala mo yung prayer ng sister kapatid? Sabi ni Pablo, binigyan tayo ng ministry, the ministry of reconciliation. In 2 Corinthians, chapter 5, 17 to 18. Di ba? Ang nakikipag-isa na raw kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ibig sabihin ng dating pagkatao, spiritual. Kasi pag sinabing pagkatao, character. At ang character po ay spiritual. Kung anong spiritual mo, yun ang character mo. Kung mabait ka, maganda ang espiritu mo. Kung loko ka, loko rin ang espiritu mo. Eh, di ba? Eh, ganun kami dati ni brother eh. Eh, marami naman po kayang Kristiyano up to the present. Every Sunday, nasa church. Paglabas ng simbahan, chismis ng chismis. Eh, anong klaseng espiritu meron yun? Ano po? Pilipino. Hallelujah naman. Ibig sabihin, yan ang spiritual character ng marami na hindi nila naiintindihan. Unless, maliban, balikan natin. Okay, balikan natin. Balikan natin. Okay. Huling verse, chapter 34, verse 34. Verse 34. Ano sinasabi ng verse 34? Ha? Ang sabi po doon, sabi ng Tagalog, tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinghaga. Amen? Pag sabay talinghaga, ang pag sinabing talinghaga, hindi pa siya ganun kaklarado. Hindi clear. Talinghaga nga eh. Hindi po ba? Tapos sumunod na words, ngunit, ipinaliliwalag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. Hello? Sila na lamang. Pag sinabing sila lamang, exclusive. Nakita ba yun? Amen. Sino yung mga alagad? We are the fruit of that at what Jesus said to the disciples. Bago siya umakit sa langit, anong sabi ng Panginoon sa mga alagad? Go! Make disciples of all nations.
baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything that I have commanded you. And surely, sabi ni Kristo, I am with you up to the end. See, ang disciples, pag sinabing disciples, followers. Ang followers, ito po, kung nasaan ang Panginoon, naruroon siya. Sa panahon natin, nasaan ang Panginoon? Nasa pagtitipon. Amen. Sabi po ng Panginoon, saan may dalawa o tatlo, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Ito yun. Nakikita ba? Ito yun. Guess niyo ba? Amen. How blessed we are to understand that all these things that we have now, that the kingdom of God is really at hand. Kaya nga kapatid, ang kailangan lang talaga, sabi po ng Panginoon, na dapat natin maunawaan pang huling words. Pakinggan niyo po ito. Ang sabi po doon sa chapter 15 ng Gospel ni John, na isinulat niya ang salita ng Panginoon. Okay? Okay. Sabi po ng chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Sino po ang puno? Si Kristo. Amen po ba? Because He is the source of the Word of God's Spirit. Amen? Okay. Ang sabi po doon, saan na ba tayo? Ang nananatili sa As akin, long as you remain in me, I will remain in you. and I in you, you bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kapatid, yun ang sinasabi ng Panginoon. Siya yung Diyos natin na kinikilala. Manatili po tayo, kapatid. Saan? Sa fellowship ng Word of God. Para mas lalo po magkaroon po ng pag-mature, pag-ugat, paglago, para mamunga tayo. And that is the fruit of the Holy Spirit. Love, peace, joy. Ano po yan? Self-control, humility, humbleness, patience. Yan po yun. Lahat po yan nasa sa atin na, because nung likhain tayo ng Diyos, lahat po yan design na ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya lang po, nung magkasala, yung design na yan, naging marumi. Yung pag-ibig natin, hindi na yung pag-ibig ng Diyos, pero may pag-ibig pa rin tayo. Na umiibig ka nga kahit nga minsan lalaki ka, umiibig ka sa kapwa mo lalaki, o babae sa kapwa babae, kasi may pag-ibig. Pero marumi. Hello? Hindi ba? O yung pag-ibig na may asawa, katulad na ginawa ni David, inibig yung may asawa. Hindi po ba? Ang kaibahan lang ni David, si David po is a chosen people of God. Kaya yung promise, hindi nawala. It will be fulfilled because that word that He promised. Sa ating panahon, kung kayo'y naniniwala na naalala niyo po ba yung ating gospel nung last Tuesday? Oh. Ano po yon? Yung spiritual covenantal relationship. Yan ang topic natin ng Tuesday. Di ba? Hello? Yung spiritual covenantal relationship, this is what we have. Ito na meron sa atin. Kaya unti-unting hinuhubog tayo. Mapapansin niyo po ngayon, iba na ang aura mukha mo. Hindi ka na nakasimangot. Tingnan mo, baka may nakasimangot pa dyan. Purihin ang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Purihin natin si Lord. Amen? Kasi meron ng unti-unting nagbubunga ng spiritual joy. May ngiti na. Amen? Kahit na bungi. Ngiti ka. Pakita mo yung fruit na yan. Amen? Yan po mga kapatid. Kaya tayo po kapatid, sa totoo lang, bahagi ngayon tayo nitong gospel na ito. We are now part of this gospel
that the kingdom of God is at hand, brothers and sisters, na patuloy na pinalalago, pinamamature para ganap na mamunga. Unti-unti ang pagbunga. Lahat naman ng bunga, hindi nang sisimula na pag nagbunga, bunga na agad na hinog. Unti-unti. Mula sa bulaklak hanggang sa maliit, di po ba? Hello? Amen. Yan ang itinanim, sabi ni Peter sa Peter chapter 1 verse 23. Anong sinasabi po doon, kapatid ko sa pananampalataya? Pansinin niyo po. Peter 1. First Peter chapter 1 verse 23. Para maintindihan mo yung kung anong ibig nating sabihin. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bibig lang po ako. But what I am talking is about the word of God that was given to us. To refresh and to empower to us. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Amen. In the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Glory to you, O God. Father, by the grace of your love, you fulfill your words and the divine covenant by sending